Bulantang. Sa kanyang malalaman na ang maaring maging manananggal pala ay hindi yung mga taong nakatira na sa malayo o kung sino mang estranghero. Malalaman ni Elmer ng pwedeng maging manananggal ay taong malapit na malapit sa iyo. Simulan na natin sa Sana Lord ngayong Biyernes po ng Kababalaghan ang kwentong sinulat ni Vincent Manrique tungkol sa isang pamilya at tuwing kabilugan ng buwan tungkol sa trahedyang kanilang mababatid. Ito na po ang dulang pinamagatang Hating Kapatid. Walang tigil ang ulan. Para bang umiiyak din ang langit ngayong araw ng libing ng lola ko. Kanina, maraming taong nakikiramay dito sa sementeryo pero unti-unti na rin silang umaalis. Elmer, nasan si Agnes? Halika, umuwi na tayo. Kanina pa nailibing si Lola Isidra. Iuwi na natin si Lolo Celo para makapagpahinga na tayo. Sige po, Tita Delia. Ang mabuti pa, ihatid na muna kita sa sasakyan. Umuulan at madulas ang daan. Delikado po lalo na at buntis pa naman kayo. Ay, hindi na. Kaya ko na ang sarili ko. Naroon si Agnes sa may puno ng akasya. Sabihan mo na siya na aalis na tayo. Sige po. Sandali lang po, tatawagin ko siya. Bilisan mo, ha? Agnes! Agnes! Bakit parang hindi niya yata ako naririnig? Ay, lapitan ko na nga lang siya. Uy, Agnes! Ano ka ba? Hindi mo ba ako naririnig? Kanina pa kita tinatawag. Uuwi na tayo. Lumalakas na yung ulan, no? Kuya Elmer, paano kita sasagutin? Hindi mo ba nakita may kausap akong matandang babae? May tinatanong kasi siya tungkol sa akin. Matandang babae? Pero wala naman ako nakitang matandang babae na kausap mo. Ha? Baka hindi mo lang napansin, kuya, pero may kausap talaga ako. Tinatanong nga niya sa akin kung ako raw ba yung bunsong anak ni Elena. Nung sasagutin ko na siya, bigla ka namang dumating. Ang weird nga eh. Nandito lang siya kanina eh. Nakaitim siya, tapos parang nasunog yung konting parte ng mukha niya. Baka nga umalis na kaya hindi ko na nakita. Halika na, uwi na tayo. Elmer, salamat nga pala sa inyo ni Agnes dahil umuwi kayo rito sa San Pascual. Alam kong ito ang gustong mangyari ni Lola Isidra bago pa man siya mawala. Ang magkasama-sama tayo. Ngayong narito kayo, ngumingiti na si Lolo Celo kahit papano. Walang anuman po, tita. Gusto ko ring makarating dito si Agnes. Hindi pa siya nakakarating dito kahit minsan eh. Mula nang mawala si Nanay Elena, madalang na rin ako makapunta rito. Kung hindi po siguro namatay si nanay sa panganganak sa akin, baka madalas kami rito. Hoy! Ate Telia! Anong ginagawa mo rito sa labas ng bahay? Hindi mo ba alam na bilog ang buwan? Masama sa buntis ang lumalabas pag bilog ang buwan. Ay naku, Enteng. 3 araw pa lang dito sa atin ang 2 pamangkin ko. Huwag mo silang takutin ng mga kwento mo at baka bumalik sila sa Maynila nang wala sa oras. Ate Delia, hindi ko naman tatakutin tong mga pamangkin mo. Lalo na itong si Agnes na mas maliwanag pa sa sikat ng buwan ang kagandahan. Kuya Enteng, ano bang meron sa kabilugan ng buwan? Ano ang meron? Siyempre, bilog ang buwan plus buntis. Di manananggal. Manananggal? Meron dito nun? Agnes, ano ka ba? Naniniwala ka ba kay Enteng? Wala namang ganun, no? Lalo na sa panahon ngayon. Mga lumang kwento lang na inakalang totoo yun. At tama si Elmer, Agnes. Walang manananggal dito, kaya wag mo nang isipin yun. Oo, wala nga siguro. Pero wala namang masama kung maniniwala tayo sa kwento ng mga matatanda. Tapos, samahan na rin natin ng kaunting pag-iingat. Iba talagang simoy ng hangin dito sa probinsya. Walang aircon dito pero yung lamig ng hangin, grabe. May sara na nga yung bintana. Ang laki at ang liwanag ng buwan ngayon. Kitang-kita dito sa kwarto. Paano nga kaya kung totoo ang mga manananggal? Nakakatakot. May sara na nga tong bintana. Ineng, masama ang tumititig sa kabilugan ng buwan. Baka kung ano ang makita mo dyan.
Lola, kayo po yung babae sa sementeryo kanina. Ano pong ginagawa niyo dyan sa labas? Gabi na po bisita po ba kayo ni Lolo Celo? Hindi ko na po nasagot ang tanong niyo kanina kasi bigla ho kayong nawala. Hindi ako makapaniwala. Ikaw na pala talaga ang bunso ni Elena. Ang bilis lumipas ng mga panahon. Ngayong nandito ka na sa San Pascual, mangyayari na ang dapat mangyari. Mangyayari ng dapat mangyari? Ano pong ibig niyong sabihin, Lola? Hindi ko na maipapaliwanag sa iyo ang lahat ngayon. Ang mabuti pa, umuwi ka na sa Maynila. Alam kong wala ng oras pero mas makabubuti sa iyo at sa lahat ng narito kung... Agnes! May kausap ka ba? Naririnig kitang nagsasalita eh. Nakabukas tong pinto mo kaya sumilip na ako. Oo kuya, nandun kasi yung... Teka, nawala na naman yung matandang babae. Nandun lang siya kanina sa labas ng bahay sa tapat ng bintana. Sigurado ko siya rin yung matandang babae dun sa sementeryo. Ha? Nasaan? Wala namang tao dyan sa labas ng bahay ah. Nandun nga lang siya kanina, kuya. Sinabihan pa nga niya ako na wag tumitig sa kabilugan ng buwan. At sinabi rin niya sa akin na umuwi na raw ako sa Maynila dahil... Oh, Ano yung tunog na yun? Ang sakit sa tenga! Ang sakit sa ulo! Agnes! Ano nangyayari sa'yo? Agnes! Oh, Elmer. Kumusta na si Agnes? Bumaba na ba ang lagnat niya? Medyo bumaba na po, Lolo. Ano bang nangyari sa kanya? Nabasa ba kayo ng ulan kahapon sa libing ng lola mo? Yun nga po eh, hindi naman po eh. Kaya nga nagtataka ako kung bakit bigla na lang nilagnat si Agnes. Wala rin naman siyang ubo. Tsaka sipon. Basta kagabi, bigla na lang siyang nagtakip ng tenga dahil may kakaibang tunog daw siyang naririnig. Tunog? Kakaiba nga rin po yung kinikilos ni Agnes kagabi. Gusto niyang nakabukas ang bintana ng kwarto niya. Akala ko gusto niya ang malamig na simoy ng hangin pero napansin ko na nakatitig lang siya sa kabilugan ng buwan at hindi kumukurap kaya tinawag ko na si Tita Delia. Mababa na ang lagnat ni Agnes. Kapag tumaas ulit ang lagnat niya, patingnan na natin siya sa doktor sa bayan. Baka kasi kung anong impeksyon ang pumasok sa katawan niya. Hayaan na muna natin siya magpahinga sa ngayon. Hindi ko na naririnig yung tunog na napakasakit sa ulo at tenga ko. Akala ko maririnig ko ulit yun lalo't gabi na naman. Agnes. Agnes. Tumingin ka sa labas ng bintana. Sino nagsasalita? May naririnig ako nagsasalita. Anong sinasabi niya? Agnes. Ito ang nakatakdang mangyari. Ito na ang tamang oras. Kailangan mong gawin ang nakatakda. Tumingin ka sa labas ng bintana. Anong sinasabi mo? Anong nakatakda? Sino ka ba? Nasaan ka? Magpakita ka sa akin! Ano yun? Bakit maraming paniki sa labas ng bahay? Bakit gano'n ang buwan? Napakalaki at halos magkulay dugo. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit kung ano-anong nakikita at naririnig ko? Agnes, tingnan mo ako. Tanggapin mo ako. Pag ginawa mo yan, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sino ka ba? Sino ka ba? Ano bang sinasabi mo? Huwag mo akong takutin! Ano yun? Parang pagaspas na mga pakpak yun. Bakit papalapit na yung tunog dito? Nakakatakot, Diyos ko! Bakit hindi ko maigalaw ang katawan ko? Tulong! Tulungan niyo ako! May lumilipad na papalapit sa akin! Tulungan niyo ako! Agnes! Bakit ka sumisigaw? Ano nangyayari dito? Kuya Elmer, kuya, tingnan mo! Ayun o! May kung anong lumilipad doon! Pamalapit na siya! Isara mo yung bintana! Isara mo! Lumilipad? Papalapit dito? Agnes, wala naman ako nakikita sa labas ng bintana. Tsaka... Meron, kuya!
Elmer, kumusta si Agnes? Anong sabi ng doktor na tumingin sa kanya sa bayan? Ayos naman daw po si Agnes, Lolo. Normal din ang resulta ng lab test na ginawa sa kanya eh. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit nakakakita siya at nakakarinig ng kung ano-ano? Totoo bang may nakita siyang nilalang na lumilipad na sabi niya ay manananggal? Putol kasi ang katawan nito at ang pakpak ay parang sa isang dambuhalang paniki. Bata pa lang po si Agnes. Mahilig na talaga siya sa mga ganyang kwento. Mga nilalang na nakakatakot. Kaya siguro nung makita niya yung nilalang na yun kagabi, ayun, nagsisisigaw talaga siya sa takot. Nakita mo ba mismo ang manananggal na sinasabi niya? Yun nga po, Lolo, hindi po eh. Pati si Tita Delia, wala pong nakita. Hindi rin namin narinig yung huni ng mga panigi sa labas ng bahay na naririnig daw ni Agnes. Pero, Lolo, totoo bang may manananggal dito sa San Pascual? Nasabi rin kasi sa amin yun ni Enteng nung gabing bilog na bilog ang buwan eh. Sa tanda kong ito, hindi pa ako nakakita ng manananggal, Elmer. Pero sabi ng nanay ko, meron daw talagang manananggal dito sa baryo namin. Anyong tao sila pag umaga at nagpapalit ng anyo pag sapit ng gabi. Nakakatakot ang manananggal, Lolo. Tingin niyo po ba, may manananggal pa rin dito hanggang ngayon? Totoo po kaya yung nakita ni Agnes? Huwag mo nang isipin ang manananggal, Elmer. Asikasuhin mo na lang ang kapatid mo. Mas kailangan ni Agnes ngayon ng suporta. Agnes, iiwan ko rito sa lamesa ang pagkain mo. Huwag na huwag kang magpapalipas ng gutom, ha? At huwag mong kalimutang uminom ng gamot na reseta sa'yo ng doktor. Opo, salamat po, Tita Delia. Pasensya na po dapat ako po yung nag-aalaga sa iyo ngayong nagbabakasyon kami ni Kuya dito. Pero kabaliktaran po yung nangyari. Nakaabala pa ako sa inyo ni Lolo Celo. Ay, ano ka ba, Agnes? Huwag mong intindihin yung pagbubuntis ko. Hindi naman tumaselan, kaya walang problema. Oh, nagugutom ka na, Agnes. Ang mabuti pa, kumain ka na. Iiwan na muna kita. Babalik na lang ako mamaya, ha? Sige po, Tita Delia. Anong nangyayari sa akin? Kumukulo na naman ang tiyan ko at nakakaramdam ako ng sobrang gutom kahit katatapos ko lang kumain. At saka parang may kung anong tumutusok sa tiyan ko. Kakain na lang ako ulit. Baka sakaling mawala yung sakit ng tiyan ko. Agnes. Agnes. Gumising ka. Kailangan mong kumain. Sino ka ba? Kailangan mong mabuhay, Agnes. Magpakita ka sa akin. Ano bang sinasabi mo kailangan kong kumain? Hindi ako nagugutom. At anong ibig mong sabihin na kailangan kong mabuhay? Teka, nasan ba ako? Bakit wala ako sa kwarto ko? Anong lugar ba to? Napakadilim. Agnes, kailangan mong kumain. Ika-4 ng kabilugan ng buwan. Ito ang oras na itinakda para maghising ang kapangyarihan mo. Anong kapangyarihan? Hindi kita maintindihan. Hindi talaga. Aray! Ang sakit ng tiyan ko. Sobrang gutom na nararamdaman ko. At parang uhaw na uhaw ako. Kakainin ko ang tinapay na ito at iinumin ko rin lahat ng tubig na nandito. Bakit parang hindi ako nabubusog? Nagugutom pa rin ako at uhaw na uhaw. Ang sakit ng tiyan ko! Ang sakit! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tulong! Ate Alma, sigurado ka ba dyan sa nabalitaan mo? Aba, oo, Delia. Kaya nga ako dumiretso sa'yo para sabihin na mag-ingat ka. Aba, hindi biro ang nangyari sa anak ni Aling Loring na taga-kabilang sityo.
Kabuwanan na sana ni Amelia ngayon, pero namatay ang sanggol niya. Ayun, nasa ospital si Amelia. Mabuti at hindi siya namatay, pero mahina ang katawan niya ngayon. Ano? Bakit? Anong nangyari? Ano pa? Eh di kinain na manananggal. Sinabi ko na sa inyo eh, parating na mga manananggal. Ending, hindi magandang magpakalat ng ganyang balita. Lalo lang matatakot ang mga taga rito. Pero hindi naman yun maling impormasyon, Lolo Selo. Talagang may umataking manananggal sa kabilang sityo. Nakarinig daw sila ng malakas na pagaspas ng pakpak ng malaking ibon kagabi. Eh binaliwala lang yun ni na Aling Uluring. Eh manananggal na pala yun. Ay, tama si Enteng. Yan din ang sabi ng mga taga roon. Abay, nakakakilabot talaga eh. Hindi natin akalain na totoo palang may mga manananggal. Eh, narinig mo yun, Delia. Ingatan mo yung pagbubuntis mo. Maliban sa mga lamang loob, paboritong pagkain ng mga manananggal ang sanggol sa sinapupunan. Eh, matala sa mga pang-amoy nila, kahit madilim, makikita ka nila dahil nagliliwanag ang mga mata nila sa dilim. Opo, Tay. Mag-iingat ako. Tama pala si Agnes. Tama siya na may nakita siyang manananggal nung nakaraang gabi. Hindi siya nag-iimbento lang. Agnes! Gising ka ba? Okay ka lang ba? Si Kuya Elmer yung kumakatok at tumatawag sa labas ng Agnes! kwarto. Bakit niya kaya ako ginigising? Antok na antok pa ako at masakit ang katawan ko. Agnes, bangon na! Gising ka na dyan. Malapit na tayo magtanghalian. Hindi ko alam na tanghalian na pala. Napasarap yata ang tulog ko. Teka, ano to? Bakit may dugo sa kama ko? Ano tong nangyari? Bakit pati ang damit ko puro dugo? Pati ang sahig may dugo. Pati bibig ko lasang dugo. Bakit? Totoo bang nangyari yung panaginip ko kagabi? Agnes! Agnes! Susuka ka ba? Ano nangyari sa'yo? Agnes! Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Pero, hindi ako pwedeng makita ni Kuya Elmer na ganito. Hindi pwede. Hindi. Gumagabi na. Nandiyan na naman ang mga paniki. Kahit saan ako magpunta, naririnig ko sila. Hoy, Agnes! Pansinin mo naman ako. Kanina pa ako nagsasalita at nagpapakyut sa'yo eh. Nako, sorry, Enteng. Kanina ka pa ba dyan? Pasensya na, may iniisip lang kasi ako eh. Ayos lang, Agnes. Eh, nag-enjoy naman akong pagmasdan ng kagandahan mo eh. Sana, hindi na matapos ang bakasyon yun ni Elmer para lagi kita nakikita rito sa terrace niyo. Enteng, itigil mo na ang paliligaw sa apo ko. Eh baka gusto mong isumbong kita sa ate Alma mo. Naku, si Lolo Selo talaga. Panira ng love life. Parang hindi naman po kayo dumaan sa pagkabinata. Tumigil ka, Enteng. Umuwi ka na. Bilog na naman ang buwan. Mamaya niyan eh, makita ka pa ng manananggal. Si Lolo Selo talaga, pati si Enteng tinatakot. Alam niya namang mapagpaniwala to sa manananggal. Kung kasing ganda lang sana ni Agnes ang manananggal, okay lang kahit maging biktima pa ako. Baka ako na ang kusang magpakagat. Tita Delia, laki na ng tiyan mo ah. Siguro, maaabutan pa namin ang panganganak mo bago kami bumalik ni Agnes sa Maynila. Nako naman. Kabuanan ko na nga ngayon. Alam mo bang ang laki ng hirap ko sa paglilihi? Matagal na naming hinihintay ni Berto ang anak naming ito. Kaya ayun, inip na sa abroad. Gusto na ulit umuwi rito. Okay lang po ba hawakan ko tiyan nyo? Hi, baby. Oo. Uy! Habang inihimas ko po yung tiyan nyo, tita, gumalaw yung baby. Nakakatawa naman. Oo. Malikot na talaga siya ngayon. Ay, Agnes, halika dali. Oo nga. Hawakan mo rin ang tiyan ko. Sige nga po, tita. Mararamdaman mo na sisipain ka nitong anak ko. Dali, dali. Sige po ito, hihimasin ko na. Ay, gumagalaw yung baby! Hello!
Sana paglaki ng anak ko, kasing bait niyong magkapatid. Ano yung naririnig ko? Tibok ng puso ba yun? Bakit naririnig ko ang tibok ng puso ng bata sa sinapupunan ni Tita Delia? At parang naaamoy ko siya. Ang bango ng amoy. Nakakagutom. Diyos ko, ano ba itong nangyayari sa akin? Aray! Agnes! Matulis yata ang kuko mo. Natutusok ang tiyan ko. Agnes, saan ka pupunta? Bakit nagmamadali siyang umalis habang nakahawak sa sikmura niya? May masakit pa ba sa kanya? Ay, hindi ko rin po alam, tita eh. Sandali, tatanungin ko po si Agnes. Agnes! Anong nangyayari sa akin? Bumibilis ang pagtibok ng puso ko. Hindi mawala sa isip ko ang amoy ng sanggol ni Tita Delia. Nakakagutom talaga. Ano bang nangyayari sa akin? Agnes! Okay ka lang ba? Kuya! Sumasakit na naman ba ang tiyan mo? Hindi. Okay lang ako, kuya. Gusto ko lang matulog ng maaga. Huwag ka na mag-alala sa akin. Okay, sige. Magpahinga ka ha. Tsaka huwag mong kalimutan isara yung bintana mo dyan. Oo, kuya. Agnes. Agnes. Kailangan mong kumain. Hindi mo kailangan magtiis, Agnes. Yan na naman yung boses ng babae at mga paniki sa labas. Aray. Ang sakit na ng ulo ko. Pati na rin ang tiyan ko parang hinahati sa sakit. Anong gagawin ko? Bakit ba nangyayari sa akin to? Bakit? Napakalamok naman dito sa likod bahay. Pero okay lang. Kung makikita ko naman ulit si Agnes na nagpapalit ng damit habang nasa kwarto niya. Ang ganda naman kasi talaga ni Agnes. Ang puti niya at ang pula ng mga labi. Ngayon lang talaga ako tinamaan sa isang babae. Ba't biglang may mga nagliliparang paniki rito? Uy, si Agnes. Lumabas ng bahay. Nakita kaya niya ako? Aba, kinawayan niya ako. Pinapalapit niya ako. Naglalakad na siya. Papunta sa bukid. Gusto ba niyang sundan ko siya? Sige, Agnes. Susundan kita. Napakaswerte ko talaga. Teka. Nasaan na si Agnes? Medyo malayo na yung nalalakad ko. Malayo na sa mga kabahayan at malamig na ang simoy ng hangin. Nakakatakot din ang laki at liwanag ng buwan. Huh? Agnes? Ikaw ba yan? Nasaan ka ba? Lumawas ka na dyan! Wala nang makakakita sa atin dito. Pwede na tayong magpakasaya. Agnes? Baka nandun sa lumang kubo si Agnes. Sobra ako nasasabik sa kanya. Nandyan ako, Agnes. Hintayin mo ako. Agnes? Yoo! Nasaan ka na? Ayun. Nakita ko na yung mga paa ni Agnes. Nariyan na ako, Agnes! Ano to? Bakit kalahati lang ng katawan ni Agnes? Mamumulwak pa ang dugo sa mga laman loob niya. Ano yun? Ano yung lumilipad na yun? Manananggal! Lumayo ka sa akin! Wag! Wag! Tulungan niyo ako! Ano bang nangyayari sa kabilang bahay? Bakit naririnig ko na nagwawala si Alma? Nagpunta kasi sa kanila si Kapitan at yung mga barangay tanod dahil... Dahil ano? Dahil umatake na naman daw ang manananggal kagabi.
sa kabilugan ng buwan, meron na naman siyang naging biktima. Si Enteng. Ano? Si Enteng? Oh, Diyos ko. Nakita ng isang magsasaka yung bangkay ni Enteng sa gitna ng bukid. Oh, wakwak ang katawan niya. Kinain ng manananggal ang laman loob niya at inubos pati na dugo niya. Oh, kawawa naman si Enteng. Nakakakilabot na ang mga nangyayari dito sa baryo natin. Ilabas niyo si Agnes! Ilabas niyo siya! Teka lang, Aling Alma! Bakit mo hinahanap si Agnes? Kasama mo pa si Kapitan at ang mga tanod. Dahil nakita ko siya kagabi. Siya ang kasama ng kapatid ko. Nakita ko sila ni Enteng na papunta sa bukid, kaya alam ko si Agnes ang manananggal. Siya ang pumatay sa kapatid ko. Ano na? Nasaan si Agnes? Ilabas niyo si Agnes! Siyang pumatay sa kapatid ko. Isa siyang salot! Alma! Salot! Alma! Dahan-dahan ka sa pananalita mo. Hindi mo basta pwedeng pagbintangan ang apo ko. Wala kang sapat na ebidensya. Ikaw ang dapat na ireklamo ko dahil sa paninirang puri. Tama si Tatay Selo, Ate Alma. Naiintindihan kong nararamdaman mo dahil nawalan ka ng kapatid. Pero hindi tamang pagbintangan mo si Agnes. Hindi ko siya pinagbibintangan. Alam ko na siya ang manananggal. Simula nagdumating dito ang magkapatid na yan, sunod-sunod na ang mga batayan. Mapahayop o tao, walang pinili ang mga manananggal. Dahan-dahan lang po kayo sa pagbibintang, Aling Alma. Wala kaming lahing manananggal. Wala akong pakialam sa mga sinasabi ninyo. Basta ipakita niyo sa amin si Agnes. Harapin niya ako at siya magsabi sa akin na hindi siya kampo ng kasamaan. Agnes! Lumabas ka rito! Lumabas ka! Tama na, Alma! Ikaw ang rireklamo ko. Huwag kang mag-iskandala rito. Delia, Elmer, pumasok kayo sa loob ng bahay. Ako na ang bahala rito kay Alma. Ako makikipag-usap kay Kapitan at sa mga kasama niya. Agnes, alam kong narinig mong sumisigaw si Aling Alma. Huwag mong intindihin ang sinasabi niya. Alam naman nating lahat na hindi totoo yun. Napaka-imposible ang sinasabi niyang manananggal ka. Wala akong ginagawang masama, kuya. Hindi ko alam kung anong sinasabi ni Aling Alma. Alam ko naman yun. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ni Lolo Selo si Kapitan. Hindi ka namin pababayaan. Diyos ko, ano ba talaga nangyayari dito? Si Enteng, hindi ko natatandaan na nakita kami kagabi. Wala rin akong ideya sa pagkamatay niya. Pero sa tuwing may nagaganap na patayan, lagi akong nagigising na puro dugo ang damit ko, pati ang bibig ko. Ako bang manananggal? Hindi, ayoko. Ayoko. Elmer, gabi na. Bakit hindi ka pa natutulog? Mukhang may malalim kang iniisip. Si Agnes, tulog na ba? Nasa kwarto na po si Agnes, Lolo, pero hindi ako sigurado kung tulog na siya. Hindi rin ako sigurado tungkol sa mga pagbabagong nakikita ako sa kanya nitong mga nakaraang araw. Pagbabago? Tulad ng ano? Huwag mong sabihin pati ikaw, nagdududang isang manananggal si Agnes. Ay, hindi po, hindi naman sa ganun, Lolo. Alam ko namang wala tayong lahing manananggal, kaya lang napansin ko lang talaga yung mga pagbabago kay Agnes eh. Una, lagi siyang balisan itong mga nagdaang araw. Tapos lagi ring tulala. Minsan nga, parang may kausap siya pero wala naman talaga. At madalas siyang kumain pero hindi nabubusog. Uwe, kinausap mo na ba si Agnes tungkol sa mga pagbabagong napapansin mo? Hindi pa nga po, Lolo eh. Wala akong lakas ng loob. Ayoko ring lalo siyang mag-isip tungkol sa mga sasabihin ko. Ay, yun lang ba mga pagbabagong napapansin mo sa kanya? Meron pa nga po eh. Nung isang araw kasi, nakita akong may malaking sugat siya sa braso. Nung makita ko yun, kumuha ako ng panggamot pero ilang saglit lang yung lumipas. Biglang gumaling na lang yung sugat na yun sa kanya. Ano?
Totoo ba ang sinasabi mo, Elmer? Sigurado ka ba sa nakita mo? Yun nga po, Lolo eh. Kahit ako gulat na gulat talaga. Ang bilis gumaling ng sugat niya kahit na ang lalim-lalim eh. Parang bigla siyang nagkaroon ng kakaibang kapangyarihan. Malalim na ang gabi pero hindi pa rin ako makatulog. Naiisip ko si Agnes at kumakabog ang dibdib ko tuwing sumasapit ang gabi. Sisilipin ko na lang muna si Agnes sa kwarto niya. Hindi ko sinara ang pinto niya para... Aba, si Agnes ba yung naglalakad sa labas ng bahay? Teka, saan siya pupunta? Masundan nga. Bakit pumunta dito sa bukid si Agnes? Anong gagawin niya dito? Humibo siya sa likod ng lumang kubo. Kailangan ko magtago ng mabuti. Ha? Diyos ko! Bakit nagliliwanag yung mga mata niya? Mahaba ang mga mata niya. Tumutulong ang laway ni Agnes at para siyang nasasaktan habang hinihimas ang kanyang tiyan. Diyos ko! Nahati ang katawan niya! Pakpak! Nagkaroon siya ng malaking pakpak na parang panigi! Si Agnes karambahan na ng gal! Ano nangyari ito? Lumilipad na ang mana ng gal. Kailangan hindi niya ako makita. Kailangan magtago ako. Teka, saan siya pupunta? Hindi. Baka sa bahay namin. Si Tita Delia. Pupuntahan niya si Tita Delia. Nasa panganib siya at ang sanggol na ipinagbubuntis niya. Tama ang hinala ko. Sa bahay nga namin pupunta si Agnes. Hindi pwedeng si Agnes yun. Manananggal yun. Dumapo siya sa buong namin. Sigurado akong sa tapat yun ng kwarto ni Tita Delia. Kailangan ko ng itak. Lolo Celo! Anong ginagawa mo dito sa kusina? May manananggal sa bubong natin. Oh, huwag maingay. Alam ko, narinig ko ang malakas na pagaspas ng kanyang pakpak sa gawing itaas ng bahay. Sigurado akong ipinagbubuntis ni Delia ang pakay niya. Halika, Elmer. Kunin mo ang itak at ikaskas mo ang mga bawang na ito. Bilisan mo! Ito pong bawang? Oo, ang bawang ay may kakayahang magtaboy o di kaya ay magpahina sa mga manananggal. Kaya bilisan mo na! Delia, bumangon ka! May manananggal sa bubong. Ingatan mo ang pinagbubuntis mo. Elmer, tagayin mo agad ang manipis na parang sinulid na yan. Dila yan ng manananggal. Diyos ko! Baka makain ng manananggal ang ay pinagbubuntis ko! Tatagayin ko na po. Hindi pwedeng mangyari to. Lumipad na pala yung hayop na yun. Salamat at walang nangyaring masama sa'yo at sa sanggol na dinadala mo, Delia. Salamat, Tay! Salamat din sa inyo, Elmer! Mabuti at hindi napahamak ang anak ko! Si Agnes, kailangan ko siyang sundan. Hindi ako mapahig na mapahamak din ang kapatid ko. Hoy, Elmer! Saan ka pupunta? Mapanganib sa labas! Bumalik ka rito! Bumalik ka! Kuya Elmer, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit kanina ka pa nakatingin sa akin? May problema ba? Wala naman. Iniisip ko lang kung dapat kong sabihin sa'yo yung mga nangyari kagabi. Ang mga nangyari kagabi? Teka, kuya, ano bang nangyari kagabi? Kagabi, nilusob ng manananggal ang bahay natin. Sa bubong ng bahay sa tapat ng kwarto ni Tita Delia, doon lumusot ang dila ng manananggal. Sobrang nipis ng dila at matalim. Balak nitong sipsipin ang sanggol sa sinapupunan ni Tita Delia. Tapos, anong nangyari? Tinaga ko yung dila ng manananggal gamit ang itak na may nakapahid na bawang. Narinig ko mismo kung paano umiyak sa sakit yung manananggal.
Nasaktan siya kaya pumagaspas na ang pakpak niya at umalis din. Agnes, totoong may manananggal. Dapat, noon pa ako naniwala sa'yo. Muntik ko nang mabiktima si Tita Delia. Muntik ko na silang mapatay ng sanggol sa sinapupunan niya. Mabuti na lang at hindi ako napuruhan ng pagtaga ni Kuya sa dila ko. Pero alam kong may sugat pa rin ngayon ang dila ko. Elmer, bakit hindi ka mapakali? Lolo Celo, hindi pa rin po kasi ako makapaniwala sa mga nasaksihan ko kagabi. Sino mag-aakala na hanggang ngayon may mga manananggal pa rin pala? Maraming kababalaghan ang bumabalot sa mundo, Elmer. Ang mas nakakakilabot, kapatid ko ang manananggal. At hindi ko yun pwedeng sabihin kahit kanino. Kahit pa kay Lolo Celo. At kailangan natin laging mag-ingat. Maliban po ba sa itak, bawang at asin, ano pa ho ba ang pwedeng ipanglaban sa manananggal? Mabisa rin pangontra sa manananggal ang aso at ang banal na krus. Ang presensya ng isang aso ay nakakapagtaboy ng mga manananggal. Ganon din ang banal na krus. Kaya ng mga itong pahinain ng kapangyarihan ng manananggal. Yun lang po ba? Ang sikat ng araw ay nakakapinsala rin sa mga manananggal. Kaya sila nitong patayin. Kaya naman nagtatago mga ito sa kadiliman. Ang iba bang katawan ng manananggal ay pwedeng lagyan ng asin o bawang para hindi na makabalik doon ang manananggal. Pero Lolo Celo, bakit at paano po ba nagiging manananggal ang isang tao? At kung naging manananggal na nga, makakabalik pa po ba siya sa pagiging normal na tao lang? Hindi ko alam ang kasagutan sa tanong mo. Bakit mo naman naitanong? Bakit ka interesado? Wala naman po, Lolo. Nagtataka lang talaga ako kung saan nagmula ang mga manananggal. Kuya Elmer, bakit ba gabing-gabi ka na nandito ka pa sa kwarto ko? Hindi ka pa ba inaantok? Hindi pa. At hindi ako aalis dito. Babantayan kita. Ha? Bakit? Para naman akong bata kung babantayan mo pa ako. Agnes, kapatid kita. Mapagkakatiwalaan mo ako at maaasahan mo ako sa lahat ng bagay. Kuya, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit napakaseryoso mo yata? Agnes, nakita kita kagabi. Hindi mo kailangan maglihim sa akin. Nag-aalala ako sa'yo. Kuya, ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Nakita kita kagabi. Nagpalit ka ng anyo. Naging manananggal ka, Agnes. Bakit? Paano nangyari sa'yo yun? Kung ganun, kuya, totoo pala. Totoo pala lahat ng mga panaginip ko. Panaginip? Anong ibig mong sabihin? Kuya, tuwing sasapit ang gabi, mayroon akong naririnig na boses ng isang babae. Tinatawag niya ako. Inuutusan niya akong kumain, tapos bigla ko na rin maririnig ang mga huni ng paniki sa labas. Halos sumabog ang tenga at ulo ko sa sakit dahil sa ingay nila. Pagkatapos, nakakaramdam ako ng uhaw at gutom. Uhaw at gutom na hindi napapawi ng kahit anong inumin at pagkain. Tapos sasakit ng tiyan ko na parang mahahati ako sa gitna. Akala ko panaginip lang yon. Totoo palang nagiging manananggal ako gaya ng sinasabi ni Aling Alma. Pero Agnes, isipin mo kung saan to nagsimula. Bakit bigla ka na lang naging isang... Yung matandang babae sa sementeryo, kuya. Siya rin yung babaeng nandito sa kwarto ko nung unang kabilugan ng buwan. May sinasabi siya sa akin na hindi ko maintindihan. Agnes! Agnes! Kuya, naririnig ko na naman yung boses ng babae. Sakit na ulo ko. Agnes! Ano ba nangyayari sa'yo, Agnes? Kuya, tulungan mo ako. Sakit na ulo ko. Sakit ng tiyan ko, kuya. Kailangan sabihin na natin to kay Lolo Celo.
Masakit! Tulungan niyo ako! Sige na, Elmer. Itali mo pang mabuti si Agnes. Huwag mo siyang hahayaang makawala. Pero Lolo, ito po ba talaga yung dapat natin gawin? Nasasaktan at nahihirapan na po si Agnes. Wala tayong magagawa. Kailangang hindi siya makawala. Dahil kung mawawala sa kontrol si Agnes at magpapalit siya ng anyo at magiging manananggal, hindi lang buhay natin ang manganganib, pati ang buhay ni Agnes. Kaya itali mo na siya. Agnes! Lolo Zeno! Babalik na naman yung si Agnes! Oo, Elmer. Kaya ano pang hinihintay mo? Ipalibot mo na sa kanya mga bungkus ng bawang. At itong krus na ito, mapapahina nito ang kapangyarihan ng manananggal. Gamitin natin ang mga ito bago pa maghiwalay ang kanyang katawan at maging ganap siyang manananggal. Bilisan mo, Elmer! Kumusta na si Agnes? Hindi ko na siya naririnig na sumisigaw. Mukhang na kontra nga ang pagpapalit niya ng anyo. Nakatulong ang mga bawang at krus. Pati na ang mga panalangin natin. Hindi pa rin ako makapaniwala sa sinasabi niyo sa akin. Kawawa naman si Agnes. Paano nangyaring siya ay naging manananggal? Hindi ko rin alam, Tita Delia, pero may nabanggit sa akin si Agnes. Sabi niya, may matandang babaeng nagpakita sa kanya sa libing ni Lola Isidra. Nagpakita rin ito sa kanya nung unang kabilugan ng buwan at binalaan siya ng matanda na umalis na dito. Matandang babae? Sino naman kaya ang matandang babaeng yun? Basta, ang natatandaan ko, sinabi sa akin ni Agnes na tila may parte ng mukha ng matandang babae ang nasunog. Nasunog na parte ng muka? Parang kilala ko na ang taong yun. Si Ibiang yun. May alam siya sa paggamit ng itim na kapangyarihan. May alam siya sa mga ritual. Ang alam ko, nasa kumbento na siya at naninilbihan sa mga madre sa lungsod. Pero, bakit po si Agnes? Bakit kaya na pinuntahan ng kapatid ko? Baka may alam siya tungkol sa babaeng naririnig ni Agnes na nagsasalita kung saan. Yan ang aalamin natin, Elmer. Kailangan makita at makausap natin si Ibiang bago pa mahuli ang lahat. Ibiang, sabi na nga ba't ikaw ang tinutukoy ng mga apo ko? Nakikiusap ako sa iyo. Kung ano man ang nalalaman mo sa nangyayari kay Agnes, sabihin mo na sa amin ngayon. Nana Ibiang, gusto ko pong malaman kung anong punot dulo ito. Maawa po kayo sa kapatid ko. Ayoko siyang tuluyang maging isang manananggal. Ang nangyayari sa kapatid mo ay hindi nagkataon lang. Ito ay isang sumpa. Ang mga manananggal ay makapangyarihang nilalang. Malalakas sila at may kakaibang kakayahan. Kaya nilang hatiin ang sarili nilang katawan at lumipad na parang paniki sa dilim ng gabi. Sa paglipas ng panahon, halos mawala na ang lahi nila pero hindi ito totoong na maalam. Nagpasalin-salin ang kapangyarihan nila sa pamamagitan ng isang ritual. Kung ganun, paano naritwalan ng kapatid ko? Saan, kailan, at bakit siya? Nasa sinapupunan pa lamang ang kapatid mo ay naisumpa na siyang maging kalahi ng mga manananggal. Natatandaan ko si Cecilia. Namuhay siya bilang normal na tao. Walang naghinala na manananggal siya. Makapangyarihan si Cecilia at magaling siyang magtago. Kinaibigan niya si Elena. Si Nanay Elena? Oo, ang nanay mo. Noong nagdadalang tao siya kay Agnes, sinabi ni Cecilia na bibigyan niya ng proteksyon ang nasa sinapupunan ni Elena sa pamamagitan ng isang makapangyarihang dasal. Naniwala si Elena kay Cecilia. Huli na nang malaman niyang naisumpa na ang sanggol sa loob ng sinapupunan niya. Ano? Paano nangyari yun? Bakit hindi ko nalaman ang tungkol dyan? Dahil nakiusap ang asawa mong si Isidra at si Elena sa amin ng aking ina, itinago namin ang lihim nila.
Pero sinugod kami ni Cecilia na anyong manananggal. Nilabanan namin siya at nagapi. Pero napinsala na niya ang aking muka. Kaya halos mabura ang kalahati nito na inakala nilang nasunog. Kung natalo niyo si Cecilia, nawala na ang lahi ng manananggal? Hindi doon natapos ang lahi ng mga manananggal dahil sigurado siyang pagkaraan ng 18 taon. Sa unang gabi ng kabilugan ng buwan, darating ang isa pa nilang kalahi. At ako yon. Ako po yun, di ba? Agnes, anong ginagawa mo dito? Hinayaan ko na si Agnes na marinig ang mga sasabihin ni Ibiang. Sa ganitong paraan, masasagot na lahat ng mga katanungan niya. Nana Ibiang, sabihin niyo po sa akin, yung babaeng tumatawag sa akin at naririnig ko pero hindi ko nakikita, si Cecilia ba yon? Malabang siya yon at wala nang iba. Tinatawag ka niya para gawin mo na ang mga hindi na niya naituloy noon. Kung naisumpa na pala ako doon pa lamang sa napupunan ni nanay, ibig sabihin, ako rin ang dahilan kung bakit siya namatay. Agnes, huwag mo nang isipin yan. Mabuti pa, tanungin natin si Nana Ibiang kung paano ka maibabalik sa pagiging normal na tao. Sa 8 kabilugan ng buwan, doon tayo pwedeng sumugal. Pero gusto kong malaman nyo na hindi basta-basta natatanggal ang dugong nananalaytay sa isang tao. Minsan, nadudungisan ito at hindi na maibabalik pa sa dating kalinisan. Naiintindihan nyo ba ang ibig kong sabihin? Ano po? Paano kung hindi gumana ang gagawin nyo, Nana Ibiang? Ano na lang po mangyayari kay Agnes? Kung hindi mababago ang kapalaran ni Agnes, kailangang wakasan ng sumpa kaysa naman marami pa siyang mabiktima. Sandali, ano po? Ibig nyo sabihin, kailangan mamatay ng kapatid ko? Hindi po ako papayag! Kuya Elmer, Lolo Celo, Nana Ibiang, gusto kong subukan ang sinasabi niyo. Kung hindi ako makakabalik sa sarili ko, huwag niyong hayaan ang nilalang na nasa loob ko na maghasik ng kadiliman. Pakiusap. Agnes, hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Natatakot ako. Ako rin, Kuya Elmer. Natatakot din ako. Hindi dahil maaari akong mamatay, kundi natatakot akong mawala ng kontrol sa sarili ko at masaktan ka mga mahal ko sa buhay. Hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko pag nagkataon. Naniniwala ako magtatagumpay si Nana Ibiang sa ritual na gagawin niya mamaya. Naniniwala akong babalik ka sa normal, Agnes. Sana nga, Kuya. Pero kung hindi na ako papalarin, dito mo ko ilibing. Dito nagsimula ang lahat at dito rin magwawakas. Bukas na ang 8 kabilugan ng buwan. Agnes! Ano ba? Agnes! Kuya! Kumain ka! Kuya! Naririnig ko. Patayin mo silang lahat! Inuutosan niyo ako. Ano nangyayari sa'yo, Agnes? Kuya! Inuutosan na naman niya ako. Ano? Pero bukas pa! Agnes! Umalis ka na dito! Umalis na kayo! Ayoko kayo saktan! Ayoko! Agnes! Agnes, sandali! Bumalik ka dito! Huwag ka umalis! Tutulungan ka namin! Dito ba nagtatakbo si Agnes? Sigurado ka ba, Elmer? Pero bukas pa magiging ganap na manananggal si Agnes. Bukas pa siya dapat... Siguradong si Cecilia ang kumokontrol kay Agnes. Gagawin niya ang lahat para mabuhay ang lahi nila. Nandito na po tayo sa gitna ng bukirin. Siguradong wala nang makakakita kay Agnes dito. Kung makikita siya ng taong bayan, siguradong hindi nila siya tatantanan. Pero, nasa na si Agnes? Mag-uumaga na.
Pag hindi siya nagtago bago sumikat ang araw, mapapahamak siya. Ayun, tingnan niyo. Nasa itaas ang manananggal. Tuluyan nang nasakop ni Cecilia ang katauhan ni Agnes. Hindi po. Hindi ako naniniwala na basta na lang magpapatalo ang kapatid ko. Hindi. Gagawin ko ang lahat para iligtas si Agnes. Ito ang banal na krus. Banal na orasyon ang nagbibigay proteksyon dito. Hindi ito basta matatalo ng isang kampo ng kasamaan. Sa kapangyarihang ipinagkatiwala sa akin ang gabay na langit at lupa. Pinalalayas kita sa mundong ito, Cecilia! At... Nanay Blang! Dunakit naman na ng si Nanay Blang! Huwag niyo akong alalahanin! Itutuloy ko pa rin ang ritual! Elmer, binitawan ng manananggal si Nanay Ibiang. Lumipad siya patungo sa bahay natin. Naamoy niya ang sanggol sa sinapupunan ni Delia. Kailangan makabalik tayo doon. Diyos ko, hindi ako mapapagod na magdasal sa inyo. Parang awa niyo na po. Iligtas niyo si Agnes. Ibalik niyo siya sa normal niyang pagkatao. Ibalik niyo siya sa amin. Ano yun? Nasa bubong na naman namin ang manananggal. Alam kong si Agnes yun. At sigurado ako, pag nakilala niya ako, babalik na siya sa dating anyo niya. Tita Delia! Ano gagawin mo? Huwag kang lalabas. Huwag mong ilagay sa panganib ang buhay mo. Kapatid ko si Agnes. Ako po ang bahala sa kanya. Ako ang magbabalik sa kanya. Agnes, tama na! Itigil mo na to! Itigil mo na yan! Elmer! Ayan na siya! Sasagurin ka na niya! Hindi na siya si Agnes! Hindi na! Ulo ka na pakailang kung sugatan mo pa ako! Pakiusap, Agnes! Bumalik ka na sa dati! Ako ito! Ako ang kuya mo! Kuya, hindi ko na kaya, kuya! Gusto ko na matapos to! Agnes! Agnes, nandiyan na si Nanay Yang. Matutulungan ka niya. Konti na lang, Agnes. Konti na lang. Mahal kita, kuya! Mahal ko kayo! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko mabuhay bilang manananggal! Ayoko manakit ng ibang tao, lalo na mga mahal ko! Agnes! Saan pupunta? Huwag ka naman yung sisikat na ang araw! Tingnan niyo! Sinadya ni Agnes na isabit ang sarili niya sa malaking puno. Diyos ko! Agnes! Sisikat na ang araw! Alam mo ba ang ginagawa mo? Mamamatay ka, Agnes! Sisimula ng lumiwanag! Agnes! Hindi! Tapos na, Agnes. Kasabay ng pagkawala mo, pagkawala ng lahing manananggal. Wala nang manananggal